Nanliliit ang pakiramdam ni Conrad sa sarili. Umabot sa ilong niya ang sariling amoy, dala ng ilang oras na pagbababad sa araw. Mukha siyang dugyot. Samantalang ang Paulo na yon, ang gara ng porma nito. Ang linis tingnan. Ilang metro man ang layo niya mula kina Miraya at Paulo. Parang may laser naman ang titig niya. White talaga. May hitsura nga ang Paulo na ito. Matangkad din pero di hamak na mas malapad ang kaha niya. At aaminin niya, nakakaramdam siya ng panliliit sa lalaki. Halos manguyapit na ito sa lig ng lalaki. Hinalikan pa talaga nito ang pisngi nito. Nangingisi-ngisi naman. Parang nanalo sa jackpot ang gago. Samantalang sa kanya, ni ayaw siya nitong palapitin man lang. Mariing napamura naman siya. Gusto na niyang hablutin si Miraya. Pero nagpakatimpi-timpi siya. Dagdag kulo pa ng dugo ang ginawa nitong pagkarga kay Jacob. Iba ang closeness ng dalawa. Bahagyang kumislot ang dibdib niya. Wala palang espesyal na ibig sabihin ang pagiging clingy ng bata sa kanya. Maybe he was just looking for a figure father. Nagkataon na siya ang nasa tabi nito sa iilang mga pagkakataong iyon. Lumapit si Hana sa gawin nila. Kinausap nito si Mang Nestor at may ilang ibinilin dito. Conrad, umuwi ka na rin. Masyado ka na nagbababad sa araw. At saka hindi mo naman kailangang gawin yan. So uuwi na ang mga ito at kasama ang bagong dating. Maya-maya na siguro naaaliw pa ako. Nagawa pa niyang itaas ang hawak na karit at ngumiti ng matigas. Mukha siyang scarecrow. Sa ngiti niyang ito. Ayaw niya namang sumabay kina Hana. Maya-maya na lang siguro siya susunod. Okay, mauuna na kami ha. Tumango lang siya rito. Hindi na alis ang mga mata niya kay Jacob na nakangiting nakasampa sa likuran ni Paulo. Sige po, Tito C, bye. Bye po Mang Nestor. Bye mga kuya. Nagawa pa niyang kawayan at ngintian si Jacob na walang tigil sa pagkaway. Hatid niya ng tanaw ang mga ito, lalong-lalo na si Miraya. It was something failed to do that. Suddenly, nagiinit ang sulok ng kanyang dibdib. Magpakitang gilas pa ho kayo, sir. Simpleng ngiti lang ang isinukli niya sa pagpapalakas nito ng loob at sa tapik nito sa kanyang balikat. Ano pa ba ang kulang? Hindi na niya alam ang gagawin. Ang inis ay naibuhos niya sa ginagawa. Isa pa, naaaliw siya makipag-usap kina Mang Nestor. Marami-rami siyang nalalaman tungkol sa pagpapalay. Sa mahigit 2 hektaryang palayan, tuni-tunilada ng palay ang naaani nito. At totoong nag-i-enjoy siya sa ginagawa, kahit sa pagbubuhat ng mga ani. Patungo doon ay ginagawa niya. Mga kababaihan naman ay in charge sa pagtitrash ng mga dayaming naipon ay ibinebenta naman para gawing feeds ng mga hayop. Kung nandito lamang sana, malamang na nag-iisip na naman ito kung paano gagawin ang makakabuti sa mga dayami. Yun ang pinsan niya. Sir, okay lang ho ba kayo? Kaya ninyo pa ba? Nagkipit balikat lamang siya. Kapag anihan ng tubo sa asyenda, walang mintis na isinasama siya ng Tito Lauro niya. Gusto niyang maranasan niya kung gaano kahirap ang paggapas ng mga tubo. Natutulungan siyang i-model ang karakter niya bilang negosyante. Walang lalaking lagdameyo ang puro porma lang. Lahat sila marunong magbanat ng buto at magbilad sa araw. Overall, this was a fine day. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay ni Hana, ay kung ano-anong mga kikinukwento ni Mang Nestor. Matagal na ho ba kayong ganito sa trabaho, Mang Nestor? Abay, oo. Ito at ang mangingisda diyan sa lawa ang pangunahin kong kabuhayan.
Turo naman ito sa lawa na matatanaw ang isang bahagi mula sa kinaroroonan nila. So dito ho kayo lumaki? Abay oo. Makikita ang pagiging proud nito sa kinilakang lugar. Walang anumang makikitang ramdam dito ang pagiging hikahos. Masaya ito sa buhay. Kita sa ngiti nito. Malayo sa tatay niya na puro insecurities ang pinaiiral sa sarili. Ayaw niyang isipin ang ama, kaya pinalawig pa niya ang usapan. Magkakilala na kayo ninahanap noon pa man. Nasubaybayan ko na ang paglaki niyan. Napatango-tango naman siya. Nakita niya naman ang pagngisa ng matanda at tumigil pa talaga sa paglalakad at tinitigan siya sa mga mata. Akala ko ba si Ma'am Miraya ang kursonada mo? Bakit si Ma'am Hana ang lagi mong tinatanong? Inunahan naman kaagad siya ni Mang Nestor. Loko lang. Natatawang tinapik niya ang braso ni Mang Nestor. Kita ko naman kung paano kumislap ang mga mata mo kapag tinititigan mo si Ma'am Miraya. Sa kayang si Ma'am Hana, hindi ko nakikitang nag-i-entertain ng sinuman lalaki. Malamang na hinihintay pa rin ang tatay ng anak niyang si Jacob. He got curious. Nasaan ang ama ng bata? Tiningnan siya ni Mang Nestor. Marites na ako nito. Natatawa nitong biro pero sinagot pa rin ang tanong. Basta nalawang umuwi rito si Ma'am Hana mula sa Amerika na may dala ng sanggol. Nagtungo yan doon para alagaan ang nagkasakit na ina. Pagbalik may bitbit ng bata. Di maiwasang maawa siya sa bata. Pareho sila ng pinagdaanan. His father was absent most of his life. Ang kanyang lolo Alvaro na lang at tito Lauro na lang ang nagiging father figure niya. Ilang buwan naman ang pagkatapos niyon. Si Ma'am Miraya naman ang iniuwi rito ni Ma'am Hana sa bahay niya. Napahinto naman siya sa paglalakad. Nawalan man ng nanay si Ma'am Hana. Napalitan naman ang anak niya at ni Ma'am Miraya. Nabawasan ang lungkot nito. Hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay. Simula noon, kinapitan nilang dalawa ang isa't isa. Kaya parang magkapatid na ang dalawang yan. Mas kapatid pa nga ang turingan nila kaysa sa tunay na kapatid ni Ma'am Hana na nasa Amerika. Habang patuloy sila sa paglalakad, ang daming tanong na nabibinbin sa utak niya. Gusto niya pang magtanong tungkol naman kay Paulo, kung saang lupalop pa ito nanggaling. Ang gago, nandito pa rin. Nakaparada pa rin ang motorsiklong gamit ng lalaki kanina sa tapat ng gate. Nasa loob pa nga ito, nakitulong sa paghahanda ng merienda sa labas ng bahay. Wow, ang sasarap naman ng mga ito. Ma'am Hana, papuri ng ilan sa mga trabahador. Nagkanya-kanyang upo na ang mga ito. Alam na kaagad ang pwesto. Rutina ang ganito. Sige na, paalala naman ni Hana sa mga ito. Mas pinili niyang uminom muna ng malabig na tubig mula sa isa sa mga pitcher na nakapatong sa lamesa. Ang sarap sa pakiramdam na may dumadaloy na lamig mula sa lalamunan hanggang sa dibdib at sikmura niya. Gumagaan na sana ang pakiramdam niya, pero ang anumang katiting na tuwa ay kusang naglaho nang makita ang ayos ni Miraya at ng lalaking iyon. Magkasamang lumabas sa main door, pareho may bitbit na lalagyan ng mga pagkain ang dalawa. Kung saan-saan na naglalanding ang hawak ng kamay kay Miraya. Pumapait yata ang lasa ng tubig. Naging mariin ang pagkakahawak niya sa baso. Kuya, mababasag na yung baso. Mariin naman siyang napamura. Huminga siya ng malalim. Masyado na palang mahigpit ang hawak niya. Na napapansin at ngingisi-ngisi namang si Mel. Dagdag yamot pa niya. Ingat! Alalay na alalay pa ni Paulo si Miraya. Nakikipagbatuhan kaagad ito ng mga biro kina Mang Nestor. And suddenly, he felt like an outcast. Pakiramdam niya ay pilit niyang isinisiksik ang sarili, kahit hindi naman dapat. Miraya was his to be begin with, pero nakikita niya itong nakangiti ng malawak habang kasama ang iba. Tito C, look, may bago po akong laruan.
Ang saya-saya naman ni Jacob habang ipinagmamalaki ang bagong-bago nitong toy. Pati pa sa lubong niya kahapon ay naitsapwera na. Di hamak naman kasi na mas malaki at mukhang mas mamahalin ang pasalubong nitong ungas. A life-size Iron Man. Tangina, kaya niyang bumili kahit ilan pa, kahit buong factory pa. Tito C, tingnan niyo po oh. Hinila siya ng bata kaya naman napilitan siyang atupagin ito. Napakalawak ng ngiti nito habang tinuturuan siya kung paano i-operate ang robot. Hampas ko kaya to, naisip niya. Jacob, hindi ganyan. At lumapit pa talaga sa kanila ang asungot. Paulo was demonstrating to Jacob the proper manipulation of the robot. Sarap talagang itapon ng lalaking ito sa lawa. Conrad and Jacob, time ito tapos nakikisawsaw ang kumag. Yehey, thank you po Tito Paulo. Ang cute at malambing na wika nito. Ang laking naman ng ngiti ni Jacob habang nakatingala sa lalaki. Look like they had been doing this for so many times. Tumayo naman si Paulo mula sa pagkakatalungkot upang magpantay sila. Pero hindi maikakailang may maipagmamalaki ang lalaki. Lagi itong may nakahandang ngiti, pero mukhang madali nga itong makagaanan ng loob. Hindi ko pa kayo na ipapakilala ng maayos. Lumapit si Hana sa kanila. Inilapag muna nito ang bitbit na tray sa mesa at pinunasan ng kamay sa suot na apron. Si Mirai ay tahimik lang sa isang sulok. Lagi naman itong tahimik kapag nasa malapit siya. If you know the truth, Mira, saka na niya sasabihin ang alas niya. Paulo? Paulo for short. Unang naglahad ng kamay ang lalaki. Habang ang ngiti ay hindi mawala-wala sa labi nito. Ilang ulit niya munang tinitigan ang palad nito. At the back of his mind, hindi niya gustong mahawakan ito. Pipilipitin hanggang sa mangudngod ito sa lupa at mamimilipit sa sakit. Conrad, maikli ang naging pagpapakilala niya. Ang kanina lang ay iniisip na hawakan ng mahigpit ang kamay nito ay nagkatotoo nga. Naramdaman niya ang pagpitlag ng lalaki sabay hila sa kamay nito. Ngunit mas sumigpit pa ang hawak niya. Ang lambot ng kamay nito. Ano ba ang ginagawa nito sa buhay? Pore pagpapupogi lang siguro. Conrad ha, parang gusto mo nang durugin ang buto ni Paulo sa kamay. Hindi mo ba alam, mahalaga ang mga kamay nitong isang ito. It's a treasure. Treasure may ash. Napilitan siyang bitawan ang lalaki. Isinuksok niya ang bulsa ng marungis na pantalon ang mga kamay. Nakabula kasi ang mga iyon. He's an artist too, like Miraya. Bahagyang sinulya pa ni Hana si Miraya. Kaya pala magkalapit ang dalawa. Pareho ng hilig. Totoo nga siguro. It takes one to know one. Ang saya siguro ng dalawa kapag nag-uusap. Habang silang dalawa ni Miraya ay walang pagkakapareho. Ang layo nila sa isa't isa. Pero alam mo, mas magaling sa akin si Miraya. Kitang-kita niya ang pagsulyap nito kay Miraya. Alam mo kung makikita mo lang ang mga gawa niya. Ang ganda talaga. Kita ang paghanga nito. Walang itulak kabigin. Ay do. Gago. Isa yata ako sa pinakamagandang artwork ng asawa ko. Bumalik sa isip niya ang nude painting na ginawa ni Miraya sa kanya noon. It was just a painting session na nauwi sa mainit na tagpo. Malisyoso na kung malisyoso. Pero isa ang mga araw na iyon sa lagi niyang binabalik-balikan kapag nakakaramdam siya ng pananabik kay Miraya. He was just a man. May mga pangangailangan na pilit niyang isinasantabi. Minsan ay sinusubukan niyang magdala ng babae sa kondo. Pero wala yatang ilang minuto nang pinauuwi ito. Hindi niya gusto o kahit halikan man lang ito. Paulo, masyado mo naman yatang ibinababa ang kakayahan mo. Wika naman ni Miraya. Hinawakan pa ni Miraya ang palad ni Paulo. Alam mo, Conrad,
Kung hindi dahil kay Paulo, malamang na hindi nakikilala ang iba ang mga gawa ni Miraya. Siya ang gumagawa ng paraan. Siya ang nagsasali sa mga nagawa ni Miraya sa isang lokal na art exhibit dito sa Paite. Ang pangako niya noon, ibang tao ang tumutupad ngayon. Useless ang pakiramdam niya. Well, so much for this introduction. Halika na, Conrad, at kumain na tayo. Paano ba siya makakakain sa presensya ng mga ito? Baka isusuka niya lang ang pagkain at baka hindi siya matunawan. Hindi, sa bahay na lang. May hinihintay pa kasi akong importanteng tawag. Hindi niya makita at ayaw niyang makita kung gaano kasweet ang dalawa. Isang halik lang sa bunbunan ni Jacob at walang lingon-likod na siyang tumayo. Ang bigat ng pakiramdam niya habang humahakbang. Nagpupuyos ang puso niya pero wala siyang magagawa kundi ang paulit-ulit na humakbang sa loob ng bahay. Habang panay naman ang pagkawala ng mararas na buntong hininga. Naihilamos niya ang mga palad sa mukha at padarag siyang naupo sa gilid ng kama. Ilang sandali muna siya sa ganoong posisyon. Naririnig niya ang ingay na nagmumula sa kabilang bahay. Hindi niya kayang isipin kung gaano kasaya si Miraya at Paulo na yon na magkatabi ang dalawa. Baka nga nagsusubuan pa. Parang kidlat siyang tumayo at sumilip sa bintana. Tama nga ang hinala niya. Halos wala ng hangin na nakakalusot sa pagitan ni Miraya at Paulo. Ang saya ng mga ito habang kumakain with Jacob na nakaupo pa sa kandungan nito. Tila ba napakasaya ng isang pamilya nito? Ang yamot, ang selos ay idinaan niya sa paliligo. Ngunit nabubuhay talaga sa utak niya ang picture, perfect na imahe ni Miraya at ng lalaking yun. Nakasama ng mga ito si Jacob. Tinapos niya ang ginagawa at nagbihis. Tanging sweatpants lang ang suot niya at hinayaang maging hubad-baro sa itaas. Maalinsangan din naman ang gabi. Umuukil-kil talaga sa utak niya ang laruan ni Jacob. Hinablot niya ang phone na nakapatong sa bedside table at may tinawagan. Rika, I need you to do something. Matamang nakinig naman si Rika sa mga sinasabi niya. Consider it done, sir. Early morning. Andiyan na kaagad ang request mo. Iba na talaga ang may maaasang assistant na pinagtatawanan ang ipinagagawa niya. I can't believe na may hihilingin kang ganito, boss. Padarag siyang nahiga sa kama ng nakasaksak sa tainga ang earphone niya. Ang sarap sa pakiramdam. Nasumayad ang likod niya sa malambot na higaan. Itutulog na lang muna niya ang lahat ng agam-agam sa isip niya. Ang lahat ng pagpupuyos ng damdamin. Ang inggit at selos. Ayaw niya munang mag-isip. Saka na lang. Hanggang sa iginupo na siya sa malalim na pagtulog.